Ganap na alas 2:47 ng hapon, 15,000 talampakan sa itaas ng Khersonen. Isang Russian Su-27, pilot ang kasalukuyang gumagawa ng isang desperadong siyam na G-turn. Pinapanood niya ang kanyang $70 milyong na jet na tila dumaring sa hirap, habang ang isang Patriot Pac-3 missile ay nakalock na sa kanyang thermal signature. Eksaktong 4 na segundo na lang ang natitira bago ang kanyang itinuturing na invincible flanker ay maging isang napakamahal na piraso ng bakal sa lupa. Ang nakamamatay na pagkakamali ay hindi nangyari sa sandaling ito. Nangyari ito 12 minuto na ang nakalilipas nang magdesisyon siyang mas mahalaga ang pagiging isang top gun sa ilalim ng impluwensya ng vodka kaysa sa pagsunod sa basic survival protocols. Ito ang kwento kung paano ginawa ng Ukraine ang isa sa pinaka-decorated na ace ng Russia bilang world's fastest skydiver. At kung bakit ang kanyang labis na kumpiyansa ay nagresulta sa pagkawala ng pinaka-strategic na air asset ng Kremlin. Para maunawaan ang sakunang ito, kailangan nating tingnan ang matinding pressure sa loob ng Russian Air Force Command. Ilang araw bago ang insidenteng ito, nalusutan ng mga Ukrainian drones ang bawat layer ng invincible Russian airbase sa Belbek Airbase sa Crimea. Dahil sa pag-ataking yon, ang dalawang Su-27 at isang Su-30 ay naging mga tumpok ng sunog na aluminum habang nakaparada pa sa tarmac. Hindi tumatanggap ng anumang dahilan ang Kremlin. Ang gusto nila ay ganti. Inutusan nila ang mga natitirang Su-27SM. 3 pilots na itigil, ang pag-iingat at magsimulang maghanap ng isang high-value trophy para maibalik ang dangal ng kanilang fleet. Particular na target nila ang isang Western-made na F-16. Kilalanin natin ang ating villain sa araw na ito, ang Su-27 SM-3. Hindi ito ang jet na kinagisan ng iyong lolo mula sa panahon ng Soviet. Isa itong $70 milyong na air superiority monster na may bilis na 1,000, 500 at 50 milya bawat oras. Nasasandatahan ito ng N-01 VP radar na kayang mag-track ng mga target sa layong 62 milya. Dala rin nito ang R-771 missile, isang Mach 4 Predator na may sariling active radar seeker. Para sa isang piloto na may 4 na kumpirmadong kills, ang misyong ito ay tila isang victory lap na lamang sa halip na isang labanan. Gayunpaman, mabibigay ang Ukraine sa kanya ng isang masterclass sa sining ng nested trap. Eksaktong alas 2:33 ng hapon, ang N-01 VP radar screen sa loob ng cockpit ng Su-27 ay biglang nagkaroon ng predatory glow. 2 malalaking pulso ang lumitaw sa layong 60 milya. Gumagalaw sa isang loose formation. Agad silang tinukoy ng onboard computer bilang F-16, Fighting Falcon. Para sa Russian pilot, tila ito ang pinakamalaking regalo sa kanya. Ang mga western targets na ito ay lumilipad ng tila pabaya. Pinapanatili ang altitude na 10,000 talampakan na hindi man lang binubuksan ang kanilang active radar. Parang nagmamakaawa silang pabagsakin. Sa katotohanan, ito ang tinatawag na Ghost Swarm Effect. 2 Bayraktar TB-2 ang minamanipula ang kanilang mga digital signatures upang magmukhang multi-million-dollar American fighter jet ang mga medium-sized drones na ito. Dala ng desperadong pangangailangan para sa isang redemption kill matapos ang trahedya sa Belbek, binaliwala ng piloto ang kanyang low fuel warning light. Isinagad niya ang twin throttles sa full afterburn. 36,000 libra ng thrust ang nagpabaon sa kanya sa upuan habang binabasag ng flanker ang sound barrier patungo sa bilis na Mach 1.5. Sa bilis na 1,000 milya bawat oras, ang friction ng hangin ay nagsisimulang uminit sa nose cone hanggang 300 degree. Ngunit ang piloto ay nakatuon lamang sa Digital X sa kanyang HUD. Pinili niya ang R-771, ang sagot ng Russia sa American AMRAAM.
Ang missile na ito ay isang Mach 4 na monster na dinisenyo upang humabol ng mga high-performance jets. Nagsimula na ang cooling cycle ng Seeker Head, naghahandang mag-lock sa mga F-16 na tila walang kamalay-malay sa papalapit na $70 milyong na Predator. Ngunit mayroong nakatagong kapalit ang paghabol nito. Para mapanatiling nakalock ang kanyang radar, kailangan lumipad ang piloto sa isang diretsyo at predictable na direksyon. Inilalayo siya nito nang inilalayo mula sa proteksyon ng S-400 missile umbrella sa Crimea at tinatawid na niya ang invisible line patungo sa dead zone sa itaas ng Dnipro River. Ito ay katumbas ng isang gambler na itinaya ang lahat sa isang baraha na hindi pa niya nakikita. Habang tinatawid niya ang 40 milyang marka mula sa pampang ng Khersonen, ang Russian pilot ay hindi na ang mga ngaso. Pumasok na siya sa engagement envelope ng isang nakatugong Patriot Pack 3 na battery. Ito ang husay ng bita. Habang abala siya sa paghahanda sa kanyang missile launch button, isang German-supplied radar system sa lupa na tahimik sa radio ay biglang nakatanggap ng high-speed data burst. Mula ito sa mga fiber optic drones na umaaligid sa ibaba. Sa ibaba ng 1,000 talampakan, nagpadala ang Ukraine ng isang fleet ng fiber optic FPV drones. Sila ang mga silent assassins ng mundo ng mga drones. Dahil nakakonekta sila sa pamamagitan ng isang literal na glass thread, wala silang inilalabas na anumang radio signals. Para sa mga Russian Kibini electronic warfare pods na dinisenyo upang sumagap ng radio waves, ang langit ay tila walang laman, walang signal, walang panganib. Sa halip, ang mga tahimik na observers na ito ay nagsilbing echo boosters, nagpapadala ng malinaw na visuals at real-time flight paths sa Patriot battery na nagtatago sa dilim. Hindi nila kailangang manghula kung nasaan ang Su-27. Mayroon silang 4 na K front row seat sa gaganaping eksekusyon. Ang kalkulasyon ng misyon ay biglang nagbago mula sa tagumpay patungo sa survival. At malalaman na ng Su-27 na ang isang Patriot missile ay walang pakialam sa iyong ACE status. Sa sandaling pinindot ng Russian pilot ang trigger para mag-launch sa F-16 na hindi naman totoo, ang kanyang cockpit ay nagbago mula sa isang high-tech office patungo sa isang digital nightmare. Ang Radar Warning Receiver o RWR ay hindi lang tumunog. Naglabas ito ng isang matinis at tuloy-tuloy na screech. Senyales ito na ang isang Patriot Pack 3 system ay nakalock na sa kanyang buntot. Isipin mo ang alarm ng seatbelt ng iyong sasakyan. Ngunit sa halip na nakalimutang buckle, sinasabi nito na may isang supersonic kinetic sniper sa bilis na Mach 5 ang paparating para wasakin ang iyong makina. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ng piloto. Alam niyang ang Patriot ang Grim Reaper ng kalangitan. Hindi ito gumagamit ng proximity fuse para sumabog malapit sa iyo. Isa itong hit-to-kill system na dinisenyo upang itusok ang isang solidong metal rod sa iyong cockpit sa bilis na 3,000 milya bawat oras. Bigla niyang isinagad ang stick sa kaliwa, gumagawa ng isang matinding siyam na jitter. Dito na papasok ang maalamat na super maneuverability ng Su-27. Ang frame ng eroplano ay dumaraing sa ilalim ng pressure. Ang mga pakpak ay tila mababali na at nararamdam ng piloto na parang may isang elepante na nakaupo sa kanyang dibdib. Hindi sa araw na ito, ang kanyang desperadong naisip habang pinipindot ang dispense button para sa chaff at flares. Dandang nagminingning na magnesium stars at mga ulap ng aluminum strips ang lumabas sa likod ng jet, gumagawa ng isang magulong hall of mirrors para sa paparating na missile. Kasabay nito, binuksan niya ang Kibini Electronic Warfare Pod sa maximum power para itong pagtatangkang lunurin ang ingay ng isang stadium concert sa pamamagitan ng pagsigaw ng sobrang lakas. Pinuno ng pod ang langit ng digital noise, sinusubukang bulagin ang radar brain ng Patriot. At sa isang iglap, gumana ito. Ang unang Patriot missile
Nanalito sa biglaang chaff at jamming signal, ay lumagpas sa kaliwang pakpak ng flanker. Sumabog ito sa sapat na distansya na yumanig lamang sa jet sa halip na durugin ito. Ngunit ang Russian pilot ay hindi lamang natatakot, siya rin ay galit na galit. Gusto niya ng ganti. Nag-lock siya sa pinakamalapit na F-16 sa kanyang HUD at nagpakawala ng isang R-73 heat-seeking missile. Nakuha rin kita ang kanyang bulong habang ang missile ay humahaharurot patungo sa Bayraktar TB-2. Ngunit hindi na siya nanatili para panuurin ang pagsabog. Alam niyang malamang ay may pangalawang Patriot na sa himpapawid. Itinulak niya ang ilong ng eroplano sa isang nakatatakot na 60-degree dive at pumantay lamang sa 500 talampakan sa itaas ng Dnipro River. Ito ang tinatawag na terrain masking. Sinusubukan niyang magtago sa likod ng mga puno, burol, at maging sa pampang ng ilog. Umaasang magagamit ang lupa mismo bilang kalasag para maputol ang line of sight ng Patriot. Ito ang pinakamapanganib na laro ng hide and seek sa mundo. Naglalakbay siya sa bilis na halos 600 milya bawat oras. Ilang dosenang talampakan lang sa itaas ng tubig, ang spray mula sa kanyang jet engines ay gumagawa ng puting ambon sa likod niya. Para sa Russian pilot, isa siyang tactical genius na nagawang talunin ang pinakamahusay na system ng kanluran. Ngunit habang siya ay nakakahinga ng maluwag, natanto niya ang isang nakatatakot na katotohanan. Sa pagbaba niya sa 500 talampakan para magtago sa malaking Patriot radar, diretso siyang lumipad sa isang pangalawang bitag. Nasa sweet spot na siya ngayon para sa mga short-range defenders ng Ukraine at matagal na silang naghihintay sa kanya. Sa pagbaba niya sa low altitude, pumasok siya sa primary engagement zone ng NASAMS. Isang system na hindi lang nag-scan sa langit, kundi tila surgery na naglilinis dito. Habang ang malaking Patriot radar ay abala sa iba, ang isang NASAMS battery ay nakaupo sa total electronic silence. Tumatanggap ito ng high-speed data stream mula sa parehong mga fiber optic drones. Hindi nakakita ang piloto ng anumang radar spike sa kanyang RWR dahil ang NASAMS ay gumagamit ng passive guidance para sa inisyal na yugto. Para itong pag-iwas sa isang private investigator na nagtratrack ng iyong phone GPS sa halip na sundan ka gamit ang sasakyan. Nagpakawala ang NASAMS operator ng isang AM-120 AMR AAM. Hindi lang ito isang simpleng missile. Isa itong 330 librang autonomous interceptor. Humaharurot ito mula sa riles. Umaabot sa Mach 4 sa loob ng ilang segundo. Dahil ang Su-27 ay nasa napakababang altitude, ang missile ay may malaking energy advantage. Hindi nito kailangang labanan ng gravity. Kailangan lang nitong gamitin ang gravity assist patungo sa gilid ng flanker. Ang tama ay tumpak at parang surgical. Ang active radar seeker ng AM-120 ay nagising sa huling 2 segundo. Nag-lock sa malaking heat signature ng kaliwang engine ng Su-27. Sa halip na isang malaking fireball na parang sa pelikula, isang matalim na metallic clack ang narinig na sinundan ng pagkawasak ng istruktura. Dinurog ng fragmentation warhead ng missile ang mga compressor blades ng kaliwang engine. Ginawa ang power plant na ito bilang isang $70 milyong na blowtorch. Sa loob ng cockpit, ang sitwasyon ay naging critical. Isang matinding spray ng hydraulic fluid at engine oil ang tumama sa canopy. Naging kulay itim at orange ang paningin ng piloto. Ang kaliwang engine ay isa ng malaking thermal event, tumatagas ng high-octane fuel na nag-aapoy sa isang 50 talampakang trail ng apoy. Ang nervous system ng aircraft, ang mga hydraulic lines, ay naputol. Ang flight control computer ay sumisigaw habang sinusubukang punan ang pagkawala ng left stabilizer. Para itong pagpapatakbo ng isang high-end gaming PC habang ang cooling system ay tumatagas ng liquid nitrogen sa motherboard. Hindi pa patay ang jet, ngunit wala na itong lunas. Ang $70 milyong na asset na ito
ay epektibong nalulusaw na sa himpapawid. Ang tanging tanong na lang ay kung sasama ba ang piloto sa paglubog ng barko o sasali sa Kersonen Skydiving Club. Dito na nangyari ang tunay na nakamamatay na pagkakamali sa ating kwento. Sa sandaling ito, ang Russian pilot ay may dalawang pagpipilian. Option A, hilahin ang dilaw at itim na handle sa pagitan ng kanyang mga binti at mag-eject sa langit ng Kherson. Option B, subukang isalba ang nasusunog at walang hydraulics na fighter jet 40 milya patungong timog, pabalik sa isang secret forward operating base malapit sa Guinaches. Dala ng desperasyon at takot na mampaliwanag sa galit na Kremlin command, pinili niya ang option B. Ito ay katumbas ng pagtatangkang imaneho ang isang na-crash na Ferrari na may dalawang flat na gulong at nasusunog na makina, pabalik sa dealership para lang makatipid sa insurance. Ang paglipad na ito ay isang 30 toneladang swan song ng apoy at hirap. Ang flight control computer ay natatalo na sa laban-laban sa laws of physics. Sa bawat pagkakataon na susubukan ng piloto na kumana o kumaliwa, ang jet ay dumaraing na parang mababali ang likod nito. Nagawa niyang makarating sa safe line malapit sa Guinaches at nakita ang isang makeshift runway. Isang bahagi ng highway na ginawang secret Russian forward operating base. Ngunit may problema. Ang hydraulic failure ay nangangahulugang ang landing gear ay ayaw bumaba. Mapipilitan siyang gawin ang isang belly landing. Isipin mo ang 30,000 librang tipak ng metal na tumama sa aspalto sa bilis na 100 at 80 milya bawat oras. Ang pagtama ay hindi naging maganda. Tumama ang Su-27 sa highway na may kasamang matinding yanig, nagpapadala ng mga sparks at puting mainit na titanium fragments sa taas na 100 talampakan. Ang friction ay napakatindi, kaya literal nitong tinunaw ang ilalim ng aircraft. Nagkaroon ng malaking thermal event habang dumadaos-dus ito ng 2,000 talampakan sa kalsada. Hindi na lumilipad ang jet. Isa na itong $70 milyong na bobsled mula sa impyerno. Tumama ito sa gilid ng kalsada, bumangga sa perimeter ng base, at sumalpok sa hanay ng mga support vehicles at fuel bladders. Bago pa madurog ang cockpit, hinila na rin ng piloto ang handle. Ang kanyang upuan ay lumipad. Inihagi siya sa taas na 200 talampakan sa gitna ng usok ng rocket. Bumaba siya gamit ang parachute. Ilang yarda lamang ang layo mula sa kanyang nasusunog na masterpiece. Tuliro at amoy JP wall of fuel. Dahil ito ay isang secret location na may mahigpit na radio silence, ang mga Russian repair teams ay paralisado dahil sa communication lack. Nakikita nila ang usok, ngunit wala silang utos na kumilos. Ang piloto ay nag-iisa habang gumagapang palayo sa wreckage. Iniisip na nakaligtas na siya sa pinakamalala, ngunit nagkakamali siya. Sa pagsubok niyang isalba ang jet, may ginawa siyang mas malalang bagay. Hindi lang siya nag-uwi ng sirang eroplano. Nagbigay din siya ng isang high-definition GPS beacon para sa mga Ukrainian deep strike teams na sumusubaybay sa kanyang usok mula sa kalawakan. Ang tunay na sakuna ay hindi pa nagsisimula. Ang mga fiber optic drones ay sinundan ang kanyang trail sa loob ng 40 milya. Alam nila ang halaga ng paghihintay. Naghintay sila ng eksaktong 2 minuto. Sa mundo ng strategic destruction, ang timing ay lahat. Ang isang sugatang Su-27 ay trahedya para sa Kremlin. Ngunit ang isang sugatang Su-27 na napapalibutan ng mga fuel tankers at maintenance trucks ay isang strategic jackpot. Habang ang Russian logistics team ay dinudumog ang aircraft gamit ang fuel bladders at firefighting equipment, ang dami ng target ay umabot sa sukdulan. Hindi na lang ito tungkol sa isang jet. Tungkol na ito sa buong support system para sa Southern Front. Hindi lang ito mga missiles. Sila ay mga 200 librang GPS-guided hammers. Gabay ng tumpak na data mula sa mga drones, ang mga rockets ay bumulusok sa atmosphere. Umaabot sa bilis na Mach 2.5
bago ang huling dive. Ang epekto ay isang masterclass sa structural neutralization. Ang unang rocket ay tumama sa fuel-soaked na ilalim ng Su-27 na nagpasimula ng isang malaking secondary explosion. Ang mga tungsten fragments mula sa GMLRS warhead ay dinurog ang mga kalapit na fuel tankers. Dahil dito, naging mga high-pressure flamethrowers ang mga ito na nagpaapoy sa munition stockpiles ng base. Sa loob ng 60 segundo, ang secret forward operating base ay tuluyang nabura. Ang Su-27, ang mga fuel tankers, ang support infrastructure, at ang buong logistical node ay na-neutralize. Hindi lang nawalan ang Russia ng $70 milyong na jet. Nawalan din sila ng isang critical na eye and ear outpost na inabot ng ilang buwan para itago. Hindi lang ito isang combat engagement, isa itong kabuuang system liquidation. Ang Russian supply chain sa sektor na yon ay hindi lang naputol. Ito ay naglaho. Ang kinalabasan ng 12 minutong sakunang ito ay isang aral kung bakit hindi dapat hayaan ang ego na gumawa ng desisyon na hindi kayang panindigan ng iyong airframe. Sa pagtatangkang isalba ang isang sirang jet, hindi sinasadyang naibigay ng Russian pilot sa Ukraine ang isang strategic jackpot. Hindi dahil na-neutralize ang forward operating base na iyon, ang mga Russian pilots ay wala ng pit stop para mag-refuel at mag-rearm malapit sa front lines. Napipilitan na silang lumipad mula sa kaloob-looban ng Crimea. Ang bawat misyon ngayon ay nangangailangan ng triple na pagpaplano at may 10 beses na higit na panganib. Ang huling kalkulasyon ng engkwentong ito ay nakamamangha. Para sa halaga ng ilang $15,000 na drones at isang HIMARS salvo, na-neutralize ng Ukraine ang mahigit $150 milyong na hardware at infrastructure. Yan ay isang ROI na halos 1 milyong %. Isa itong malinaw na senyales sa mundo. Sa modernong digmaan, ang isang matalinong nested trap ay palaging tatalo sa isang overconfident na ace. Kaya, hanga ka ba sa ghost swarm tactics o ang physics ng isang Patriot interceptor ang nagbibigay sa iyo ng kilabot? Kung nagustuhan mo ang pagbagsak ng top clown ng Kremlin, i-hit ang like button at mag-subscribe para sa aming susunod na deep dive sa teknolohiyang bumabago sa patakaran ng kalangitan. At para sa mga tech geeks sa comments, aling bahagi ng bitag ang tunay na MVP? Ang silent fiber optic drones ba? O ang ghost RCS spoofing? I-type ang silent o spoof sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na breakdown.